na raw humiling ng special session ang Senado sa Pangulo para masimulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May mungkahi naman ang isang dating Supreme Court Justice kung paano yan gagawin. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Kahit naka-break, pwedeng magsagawa ang mga senador ng special session para agad masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay dating Associate Justice Antonio Carpio. Posible raw ito kung hihilingin mismo ng Senado kay Pangulong Bongbong Marcos at mabibigyan sila ng higit 20 araw. Dagdag ni Carpio, pwedeng idaan yan sa pag-amyenda sa General Appropriations Act ng 2025. Madali naman lang i-amend yung GAA. Siguro isang session day lang yon. So may extra sila ng mga 20-24 days. Opo. Or kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na wala siyang papel sa impeachment ni VP Sara, pero bukas daw siya sakaling kailangang magpatawag ng special session. Matuloy man inamin ni Carpio na hindi pa rin sapat ang nasa 20 araw dahil kailangan daw ng 10 araw para mapasagot ang respondent. Ang pwede naman daw gawin dyan ng Senado, kumuha ng judicial affidavits sa mga testigo. Judicial affidavit na lang nila, lahat na witnesses. So pagtawag ng witness, cross-examination, mabilis na. So kaya yon 3 days for the prosecutors, 3 days for the respondent. Tingin ko pwede pag talagang if there is a will. Sa usapin naman ng pagpapa-inhibit sa mga kaalyado ng bise sa impeachment trial, iginiit ni Carpio na voluntary lang ang inhibition at hindi pwedeng iobliga ng Senado. Nauna nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na sa pagbabalik sesyon nila sa Hunyo, masisimulan ang paglilitis kay VP Sara. Kung talagang hindi raw itutulak ng Senado na magkaroon ng special session, ayon kay Carpio, pwedeng sampahan na lang muna ng kasong plunder si VP Sara, partikular sa kanyang paggasta ng 125 million pesos na confidential funds. Oras na makasuhan ang bise, pwede rin siyang madisqualify sa pwesto. And if it's a plunder case, it will be non-bailable. So, pwede yun. That's within the authority of the executive branch. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.